everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabagong kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan at para sa inyong lahat po, dasal ko ang inyong tagumpay sa kung anumang minimithi at pinagdarasal ninyo sa buhay. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na meron tayo dito sa YouTube channel natin. Bisitahin nyo rin po yung Facebook page po natin, Franz Byron. Ang katanungan, handa na ba kayo para sa 2027? Kaya maaga ko pong nirelease, kaya maaga kong ibinalita, kaya maaga kong in-announce about the libro. Bakit, Sir Franz? Bakit maaga? At bakit gusto ko po na kayo lahat ay makakuha habang mura pa yung libro natin hanggat hindi pa nag-aagawan? Kasi pag season, di ba? Pag December, season na ng mga pagbili ng regalo, paghahanda ng bagong taon. Kaya marami na, di ba? Nag-aagawan na. Kaya naman doon na yung supply and demand, the law of supply and demand, doon na pumapasok. Kaya naman ngayon, gusto kong maging personal pa ako sa inyo. Makakapagsulat pa ako ng note, makapipirmahan ko pa yung libro ninyo. And at the same time, pag natanggap ninyo yung libro ninyo, maaga nyong maihahanda ang inyong tahanan at ang inyong sarili sa dapat paghandaan natin on 2027 na yan naman talaga yung pinakamalaking purpose ko. Why I have to release as early as July, last week of July. Yung unang libro po natin, itong hawak ko, nandito yung almanac, yung feng shui calendar natin for the year 2027 from unang araw ng January hanggang pinakahuling araw ng December. Kompleto po ito. In fact, sa pinakaunang pages nito, nakadiscuss dito yung easiest way, pinakamainam na pamamaraan na the best explanation na pwede kong gawin na mas madali nyong maintindihan ang period 9. So, nandito po yan sa loob. And of course, mayroon din tayong bonus. May bonus ito na topic dito sa loob ng libro natin. Kaya naman, I am going, the Flying Star. The Flying Star is one of those bonus, yung mga sektor, yung mga direksyon na kailangang iwasan, huwag mag-construct sa mga lugar na yan, anong pwedeng gawin para mas ma-enhance yung swerte, nandito na po yan sa loob natin, ng librong ito. Kaya makapal siya, ibiruin ninyo Feng Shui Almanac ang ginawa natin. So, this is like 244 pages, hindi pa kasami yung mga preliminary pages and the cover page itself. As early as now, nasa introductory price pa lang po tayo. And because nasa introductory price pa lang po tayo, ito'y nagkakahalaga ng 799 pesos hanggang November lang po. Kasi pag December 1, pagpasok ng December 1, ito po ay magiging 1,000 na. I think the best siguro ko ang ibibigay ko dito would be like 999 or 1,199. Titingnan pa natin, okay? So, yan na po. Aangat, lalaki ang presyo nito. Kaya naman, ibinigay ko na po ang information at yung pag-avail ninyo as early as now. And, syempre, bonus natin dito, nasa huling bahagi ng libro na ito, ang tinatawag natin na Power Feng Shui tips na pwede nyong i-practice araw-araw every week. So the code of the first book is B1ALMCO for only 799 pesos. While yung pangalawang libro naman natin, ito yung complete guide natin, the complete forecast para sa 12 animal zodiac sign sa aspeto ng pera, wealth, pag-ibig, relasyon, karera at kalusugan. Andito yan Tapos, isinama ko pa ang full room by room home feng shui guide. Simula sa entrance, living room, bedroom, kitchen, at office po ninyo. Paano ninyo isasaayos yung mga lugar ng inyong, the rooms and the sector ng inyong tahanan para mas makaakit ng swerte at kayamanan at abundance on 2027. Okay? Mayroon din tayo ditong monthly animal zodiac forecast. Nandito rin po. And may bonus tayo, the 21-day home energy reset na checklist. Plus, hindi lang yan
hindi lang 21 home energy reset na checklist. Mayroon din tayong 9 money or wealth affirmation, yung i-recite ninyo every morning para ang year of the fire goat maging paborable sa inyo sa pag-acquire ng wealth o pera o kayamanan. The code of the second book is B2ASTRO or B2 Astro for only 599. Yung presyo na yan, uulitin ko, yung presyo na yan hanggang sa huling araw lang ng November. Pagdating na ng December 1, magiging 899 na siguro ito or 799 itong Year of the Fire Goat na complete animal zodiac forecast book natin. Your sign, your year, and your luck. Yan. So, Sir Franz, paano naman if 2 libro ang i-avail namin? Kung 2 libro po ang i-avail ninyo, para mas makasave kayo, syempre, mahalaga yung 2 libro eh. Code is bundle. Mas makakasave kayo ng 99 pesos po for the 2 libro na bibilhin po ninyo. Paano kayo makakapag-order ng remaining copy ngayon habang meron pa, okay? Ito po ang gagawin ninyo. Hanapin ninyo yung High Quality Crystals and Gems na Facebook natin. High Quality Crystals and Gems. And then, i-chat ninyo ako ng kompletong pangalan, kompletong shipping address. Make sure po na aware kayo and proven po na yung shipping address niyan ay talagang napapadalhan. And you can actually suggest. Sa chat ninyo, pwede niya rin pong isuggest. Kasi 3 po ang pwede nating gagamitin sa pagpapadala. Una, that is LBC, JRS, and JNT. So, you can actually chat kung alin doon yung gusto ninyo na gamitin natin sa pagpapadala. Alin yung convenient sa lugar ninyo. After you type your shipping address, is the code and the number of copies. Andyan yung mga code sa screen natin, ha? Huwag nang how much, wag nang paano mag-order. May mga nagko-comment pa talaga. Kahit ibinigay na yung detalye. Huwag kalimutan yung mobile number para makontak kayo ng mga delivery persons na magpapadala ng libro door-to-door sa inyong mga tahanan. O di naman kaya, for those na ipipick up sa mga drop-off center like LBC, GRS, and JNT drop-off center kasi malayo kayo sa bayan talaga, makakontak nila kayo if the parcel arrived on their center. Kaya kailangan ng mobile number. At hinihimo ko po kayong lahat, mahalaga, wait for the confirmation response, okay? Maghintay kayo na mag-reply po ako sa inyo. Alright? Pagkatapos ninyong i-chat yung mga ibinigay ko, complete name, shipping address, anong shipping company ang gusto ninyong gamitin natin sa pagpapadala, the code and the number of copies of the book, and then the mobile number, maghintay lang po kayo. Talagang pipilitin ko na masagutan ko kayo the earliest as possible. Huwag na natin patagalin pa yung usapan natin kasi pumasok na nga tayo sa Ghost Month, di ba? August 13, nagsimula na yung Hungry Ghost Month. Okay? Ngayong gabing ito, pag-uusapan natin, ibibigay ko sa inyo kung paano ninyo haharapin ang Ghost Month na walang takot. Because people, pag nakakarinig ng Ghost Month, mga gumagalang, mga kaluluwa, yan, matatakot na. Iba na yung iniisip, okay? Kaya naman, ngayong gabi, on our vlog, pag-uusapan natin yung mga gabay para mawala yung takot at para mas maging matatag. And then, the practical ideas, as usual, na binibigay ko po sa inyo. Ano ba talaga ang Ghost Month? Diba? Ang Ghost Month ay ang ika-7 lunar month. Sa kalendaryo natin, ika-6. Ika-8. But in the lunar calendar, it's the 7th month, okay? Ito ang panahon na binubuksan yung lagusan o yung pintuan at pansamantalang pinadadalaw ang mga kaluluwa ng ating mga yumao sa mundo ng mga buhay. At kadalasan po, those na mga unrested na mga soul, those na murdered, na rape, and those na hindi patanggap yung kanilang pagkamatay. Hindi po ito evil month, ha? Baka nag-iisip kayo, that's an evil month. Ito po ay month of remembrance and month of pagbibigay respeto. Sineselebrate po ito sa mga bansang China, Taiwan, and dito sa Pilipinas. Ito po ang panahon ng pag-aalay, paglilinis ng karma, at
pagpapatawad. Kaya imbis na makatakot, dapat mas malawak na pag-unawa ang kinakailangan nating i-implement sa sarili natin at sa paligid natin. Pangalawa, ibibigay ko ngayon ang 5 practical na feng shui tips para maprotektahan ang inyong bahay para hindi kayo takot. Okay? Hindi mo kailangan ng mga mamahaling ritual. Kailangan mo lang ng konting linis, konting liwanag, and of course, the strongest, your intention. Una, ang number 1 ay panatilihin nating maliwanag at malinis ang ating bahay. Bakit? Ang mga negative energy kasi at ang mga gumagalang espiritu naaakit sa madilim, naaakit sa mga magugulong sulok at mga mababahong area. Ang gagawin po natin dapat, magwalis, magpunas, magtapon ng mga basura. Yun ang pinakamahalagang dapat natin gawin. At buksan ang mga bintana from 9 a.m. Kung maaari, earlier than that. Like 6 a.m. Kung gising na kayo from 6 a.m. hanggang 11 a.m. Buksan ang mga bintana at pintuan para pumasok yung tinatawag nating yang energy. At i-welcome natin ang sunlight kasi ito'y makakatulong para itaboy yung mga stagnant energy ng sulok-sulok sa ating mga tahanan. Additional feng shui tips po, sindihan ang mga ilaw or maglagay ng mga ilaw sa dapit hapon na sa mga madidilim na sulok, yung mga corner ng inyong tahanan, yung mga bodega ng inyong tahanan. Ang liwanag ay isang mahalagang protection during the Hunger Ghost Month. Pangalawa, we can put or maglagay tayo ng protection corner sa main door natin. Bakit? Ang main door kasi is the mouth of our house. Ito yung bibig ng ating bahay. Dito pumapasok ang lahat ng klaseng enerhiya. Ang gagawin natin, maglagay tayo ng maliit na asin sa isang bowl. Magkabilaan sa gilid ng pintuan. Palitan lang ito tuwing magme-melt, tuwing mababasa. Ang asin po kasi ay isang makapangyarihang materyales or sangkap na nag-a-absorb ng negative energy bago pa man ito makapasok sa ating tahanan. Bonus na tip po natin, pwede tayo maglagay ng 5 Chinese coins na may pulang ribbon. Yung nakatuhog-tuhog na Chinese coins na may butas sa gitna. Sa isang, di naman kaya, we can also put 1 bowl of tubig na may 8 coins. Ito po ay ang wealth protection cure po natin. So, you can place it also on the entrance of our house. So, malapit sa main door or main entrance ng ating tahanan. Pangatlo, iwasan ang maingay na renovation o yung paghuhukay, pagbubungkal ng lupa kasi maglalagay kayo ng poste or magpapatayo kayo ng poste dyan. Ang Ghost Month ay hindi magandang panahon para sa malakihang paggimbala, pag-iingay at gulo sa lupa, paghuhukay, paggigiba, at biglaang paglilipat. Iwasan nyo yan ngayong nasa Hungry Ghost Month na tayo. Ano ang dapat gawin? I-postpone muna ang mga major renovation. Hintayin na lang na matapos ang Ghost Month. Kung hindi kaya, magsindi ng insinso at magdasal bago magsimula at pagkatapos. Para on the simula, pagsindi ninyo ng insinso, hihingi kayo ng pahintulot na kayo ay magpupukpok, kayo ay mag-iingay. And then pagkatapos, on the construction, pagkatapos alas 5 na ng hapon, bago umuwi yung mga panday at mga construction worker ninyo, another round of magsisindi ulit kayo ng insinsong kandila para magpasalamat na binigyan kayo ng pagkakataon na ipagpatuloy yung paggagawa ninyo o pagre-renovate ninyo. Pang-apat po, palakasin natin ang ating health sector. Anong health sector? Health sector ng katawan talaga natin. Dahil kapag mahina po ang katawan natin, madaling dapuan ng pagod at takot. Ang ating tip dyan, matulog sa direksyon na swak, na komportable ka. Uminom ng maraming tubig at kumain ng
mga lutong bahay, iwasan muna yung mga fast food at yung mga unhealthy na pagkain. Pwedeng pandagdag din po natin na protection. Ibinigay ko na ito sa previous vlog ko. You can wear bracelet or necklace na black obsidian, tissue na bracelet, citrine na bracelet. Yon, protection plus may pampaswerte ka na. Yun ang dinadala ng mga kristal na iyon. Panglima, mag-alay ng respeto, hindi ng takot. Ang mga yumao kasi natin na mga mahal sa buhay ay hindi natin sila kalaban. Pamilya pa rin natin sila, 'di ba? Kaya inaalala natin sila. Ano ang dapat gawin? Mag-alay ng pagkain, tubig o dasal para sa mga mahal sa buhay na pumanaw na sa labas ng ating tahanan. Ngayon, kung mahirap kasi nasa condo unit kayo, di doon sa sementeryo, 'di ba? 'Yon. Sa iba't ibang kultura dito sa Asia, ay nagpa-practice po ng pag-aalay ng mga pagkain. Hindi lamang po tayo mga Pinoy ang nag-aalay ng pagkain sa mga yumao. Ito ay nakakatulong po sa kanila para makatawid ng payapa sa kabilang mundo. Pag may respeto, walang gagambala. Yan ang pakatandaan natin. Sa ikatlong bahagi ng vlog natin, ang mga bagay na dapat nating iwasan ngayong Hungry Ghost Month ayon sa Feng Shui. Unang-una na dyan, huwag matulog na nakatutok yung paa natin sa pintuan. O di naman kaya yung ulo natin nakatutok sa pintuan. Ito ay tinatawag natin na coffin or kabaong na posisyon. Mas nakakaengganyo at nakakahatak ito ng mabigat na enerhiya at mabilis itong inaabsorb ng ating katawan. Huwag magsabit ng maraming puting damit sa labas ng ating tahanan, lalo na paggabi. Hindi lamang mga puti ha, kahit anong damit. Okay? Kasi sa paniniwala that those wandering spirits ay hinahawakan, ginagamit, although hindi nawawala yung mga damit. But yung tao, yung buhay na magsusuot nito, pag natuyo na ito, ayun, sila yung nakakaranas ng malas at pagkakasakit. Kaya iwasan natin na may maiiwan na damit paggabi. Iwasan natin in general, hindi lamang pagwiwisel ha, yung pagtataghoy, yung pagwiwisel, but pag-iingay tuwing gabi. Dahil tinatawag natin sila, kumukuha tayo ng atensyon. Pero tandaan po natin, hindi ito pamahiin para takutin ka. Ito po ay simpleng paraan para magpakita tayo ng respeto sa mga hindi natin nakikita. Tanggapin natin, hindi lang tayo ang nakatira sa mundong ibabaw na ito. Ang ikaapat na bahagi ng ating vlog ay ang pinakamahalagang sandata. Ang pinakamahalagang sandata po ngayong Hungry Ghost Month ay ano? Ang isip mo. Ang takot, ang tunay na humihina at nagpapahina sa atin pag ini-invite ng isip natin. Kaya naman, magbibigay ako ng 3 daily habits ngayong Ghost Month para yung kaisipan mo ay maging matatag, maging peaceful at hindi manghikayat ng mga negativity. Unang-una, napakahalaga, napaka-powerful ang pagdadasal kahit anuman ang relihiyon mo. Because Feng Shui is not religion. At kayong nanonood sa akin, iba't iba po. Iba-iba ang relihiyon ninyo. Kaya mas mabuti. You offer a prayer. Magdasal kayo to whoever God na pinaniniwalaan ninyo. Ngayon, if you don't believe on God, you meditate. Okay? Mag-meditate kayo. Kahit 5 minuto lang kada araw. You put God and yourself on the center sa pag-meditate mo kung mag-meditate ka. But of course, sa pagdarasal, it is God who's at the center. Pangalawa, magpasalamat araw-araw. Ang gratitude, ang pagpapasalamat, at ang ugali na marunong magpasalamat ay ang isa sa pinakamataas na energy vibration. Hindi tatagal ang negative energy sa paligid natin kung tayo is always grateful, kung tayo is always happy. Mainam po ngayong Hungry Ghost Month ang tumulong. Mag-donate, magpakain, magpatawad. Dahil ang good karma ang pinakamalakas nating panangga. Amulet o protection. The good karma will protect us. At panghuli po, ang Ghost Month ay isang oportunidad.
Hindi ito sumpa at never itong magiging sumpa. Ito po ay parang reset button. Panahon ito para maglinis ng ating tahanan. That's one. Maglinis ng ating relasyon. Maglinis ng ating karma. Tandaan po natin, ang mga espiritu nire-respeto, hindi kinakatakutan. Ang mga espiritu ay nanggagaling sa kabilang dimension na bumibisita lang dito sa atin. Kaya sa halip na matakot, maghanda, maglinis, at magbigay ng pagmamahal. Wala kang dapat katakutan kung ang bahay mo ay malinis, ang puso mo ay mabuti, at ang intensyon mo ay payapa. Kaya, ang masasabi ko po, kaya mo yan, huwag kang matakot, may gabay, at may pwedeng gawin. Muli, gusto ko pong magpasalamat sa tulong po ninyo ay napagtagumpayan natin. Kayo po ang naging dahilan kung bakit we were able to deliver for how many years already school bags sa iba't ibang bahagi ng ating bansa sa mga talagang nangangailangan ng mga bata. At maraming salamat po dahil nung nakaraang Pasko ay nakapaghatid tayo ng konting ngiti at saya sa mga batang nakakonfine sa hospital at gagawin pa rin po natin yan ngayong taon. Kaya naman, ako po ang kumakatok na. Ako po ang manglilimos sa inyo. Sa mga gininto ang puso po ninyo, mag-ambagan tayo para mas marami ang ating mabigyan ng ngiti, saya at pag-asa. Para sa inyong tulong at donasyon, nasa screen po natin yung RCBC Peso account ko po, ang BPI Peso account at GCash account po na pwede nyong padalhan ng inyong tulong at donasyon. Huwag kayong mag-alala, i-vlog always natin yan para makita ninyo that we are really doing it for real.